Henesis Kapitulo 8. At naalala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng may buhay, at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman, at ang mga dungawa ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan, ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan. Ng 10 buwan ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati nang madapuan ng talampakan ng kanyang paa, at nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito't may dalang 1 dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, ng taong 601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan, ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya, ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani-kanyang angkan, ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kaniyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi.